Sally, Bella, Leslie, sila ay kapareho ng edad ni Lance, halos 30 taon na sila, habang si Elsa ay kahit 33, at ang kanilang talento ay hindi malakas, ang kanilang paglilinang ay hindi makakasabay, at hindi sila nakakain ng iba pang kahangahangang kayamanan maliban sa Emperor Worm, kaya't ang kanilang hitsura, bagaman hindi sila mukhang 30 taong gulang, sila ay may hitsura ng isang 24 o 25 taong gulang na babae. Si Lance, gayunpaman, ay nagkaroon ng hitsura ng isang 18 taong gulang, at kahit na siya ay mas bata ng ilang taon, mayroong isang mas malinaw na pagkakaiba. Og! Tumingin si Lance sa kanilang apat at nakaramdam ng kirot sa loob. Ang mga pagkakaiba sa pagitan nila ay patuloy na lalago sa paglipas ng panahon, at inaasahan na ni Lance ang hinaharap na ito sa simula pa lang. Ngayon, si Lance ay katulad ng kanilang kapatid, sa loob ng 20 taon, siya ay magiging katulad ng kanilang anak, at sa 50 taon, siya ay maging katulad ng kanyang apo. Nakaramdam ng kirot sa loob si Lance, isang sakit na marahil ang Island Lord lang ang makakaintindi, dahil naranasan ito ng Island Lord, noon ay personal din niyang ilibing ang kanyang childhood sweetheart na tumanda at namatay. Lance, magsalita ka. Huwag kang tumingin sa ilang asawa maraming oras para maging masaya kasama ang iyong mga asawa sa gabi. Biro ni Xavier. Bumalik sa katinoan si Lance at ngumiti, ano ang itatanong mo sa akin? I go? Hindi mo man lang ako pinakinggan tinanong kita, ano ang pakiramdam mo after 2 years na closed door, gaano kalakas ang pag-angat mo? Ngumiti si Lance, sa palagay ko ay dapat kong kalabanan si Yang Guan, tumaas ng ilang beses ang hangarin kung pumatay. Ilang beses? Nagbibiro ka. Hahaha. Oo, pupunta ako sa Marshall Island bukas at bibisitahin ang Island Master. Ang dahilan ni Lance sa pagpunta sa Marshall Island ay dahil sa level niya, ang Island Master lang ang may pagkakapareho sa kanya pagdating sa martial skills. Ang totoo niya, napakababa pa rin ang kanilang lakas kumpara kay Lance, walang pinag-uusapan sa kanila, syempre, hindi ibig sabihin ni Lance na hindi niya sila gusto dahil sa pagiging mahina, mahal na mahal pa rin ni Lance ang kanyang mga kaibigan. Kaagad na nagtanong si Lance, mga ginoo, naging abala ako sa aking negosyo sa lahat ng mga taon na ito, malamang na hindi ako nakikipag-usap sa iyo, kumusta na kayong lahat, nasa 30s na kayong lahat, sa palagay ko ay dapat ilang tagumpay. Hahaha. Nagtawanan at nagtawanan ang lahat, huwag magsalita tungkol sa salitang tagumpay sa harap ni Lance. Isa-isa silang tiningnan ni Lance, una sa lahat, si Sarah, siya ang pinakamalakas at mas henyo pa sa mga maliliit na kaibigan ni Lance. 25 taong gulang si Sarah, dahil maagang nakapasok siya sa Unity Realm, kaya, pinananatili niya ang kanyang hitsura ng maaga, at ngayon ay parang 17 o 18 taong gulang pa lang siya, kasama ang kanyang mukha, na orihinal na mukha ng sanggol. Tipong, mukhang mas maliit pa. These years of martial arts training, she body also maintained a first-class look at people's stupidity. Naabot na ng kaharian ni Sarah ang Root Rock ng yumaong Unity Realm. Go for it Sarah, magsikap na makapasok sa Unity Realm complete sa lalong madaling panahon. Manam, gagawin ko. Si Sarah ay abala sa pagtango, si Lance ang kanyang idolo, 27 taong gulang at naabot ang Root Rock ng Unity Realm Perfection, si Sarah 25, hindi pa perpekto, imposibleng malampasan ni Sarah si Lance, ito ay malamang magkalayo. Pagkatapos ay mayroong Wanderlust, ang Wanderlust ay hindi nag-improve mula nang tumuntong sa unang layer ng Late Unity Realm 6 o 7 taon na ang nakalipas, hanggang ngayon. Haha, natatakot ako na walang nagbago sa buhay ko. Tumawa si Tianyo na may panghihinayang. Kahit ano paman, patuloy na magsumikap at huwag sumuko sa iyong sarili. Siyempre. Tumanggo si Tianyo. Tumingin si Lance kay Peter. Congratulations, Harem, nakapasok ka na sa Unity Realm. Hehe, salamat. Bumawi na ang hitsura ni Harem, at, marahil dahil nagdusa siya minsan, walang awa siyang umunlad pagkatapos at nakapasok sa mga unang yugto ng Unity Realm ilang buwan na ang nakalipas. Sa edad na 30s ni Harem, ang paghakbang sa Unity Realm ay itinuturing na napakahusay kumpara sa iba. Leslie, kumusta na ang vertigo technique ngayon?
Tanong ni Lance. Ngumiti si Leslie, ako ay isa ng 14 na ranggo na Enchanted Spirit Master. Ang isang 14 na grado na Enchanted Soul Master ay katumbas ng isang late-stage Unity Realm powerhouse. Okay pa rin, ipagpatuloy mo ang iyong trabaho, at palakasin mo rin ang iyong martial arts, dahil ito ay nakakapagpalakas ng iyong katawan at nagpapabata sa iyo. Naiintindihan ko. Biglang sinabi ni Leslie na medyo matamlay, ang kanyang martial arts realm ay nakarating na sa Middle Innate Realm pagkatapos kumain ng maraming Iron Tree Hearts. Pagkatapos noon, natatakot ako na kahit gaano pa siya kumain ng Iron Tree Hearts, ito magiging mahirap umunlad. Para kay Benny, maayos ang kanyang talento, at nakapasok na siya sa Unity Realm, at ngayon ay nasa unang bahagi ng ikatlong antas ng Unity Realm, sa edad na 30s lang ay naabot niya ang tagumpay na ito, hindi masama, syempre, siya ay kumuha din ng maraming Iron Tree Hearts. Si Ben, sa kabilang banda, ay malapit na ring tumuntong sa Unity Realm. Si Xavier ay nasa gitnang yugto na ngayon ng innate. Si Elsa, pagkatapos ng pagsusumikap, ang pagdaragdag ng Iron Tree Heart, at ang paggabay ng maraming malalakas na tao, ay nalinang na sa innate perfection. Naabot na rin ni Sally ang late innate stage pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, at kahit na si Bella ay maraming nagawa sa sound techniques at isa ng 12th grade sound master, nasa innate stage pa lang siya sa martial arts realm. Siyempre, mayroon ding kapatid na babae ni tiya nyo, si Teresa, na isang alchemist, nag-concentrate siya sa pagpino ng mga armas, isa na siyang 14 na ranggo na alchemist, at ngayon ay mayroon na siyang ilang mga disipulo, na handang ipasa ang tradisyon ng pagdadalisay ng kanyang pamilya. Armas, hindi banggitin ng martial arts, hindi niya inilagay ang kanyang puso dito. Uy, mayroon ding Brenda. Biglang naalala ni Lance, tila, ilang taon na ang nakalipas mula nang makita siya nito. Sinabi ni Ben, ang taong ito na si Brenda, alam mo, ay hindi mahilig makipag-usap, hindi mahilig makipag-usap sa mga tao, palaging nagtatago sa isang sulok na mag-isa para mag-aral ng poison arts, at ayaw sumali sa ang saya. Tumango si Lance, parang may will si Lance sa kanya, itong babaeng ito, hindi dapat tawaging babae. Tutal, 28 years old na rin siya, hindi ko alam kung may boyfriend na siya, kung may, isinasaalang-alang ang kanyang trabaho sa buhay, oras na upang sumugod sa kanya. Sige, let's call it a day. Everyone go ahead and do your work, sabay tayong maghapunan sa gabi, tawagan lahat, Lord Yan din, at iyong mga alagad mo. Mabuti. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Lance sa isang lambak sa likod ng palasyo. Ang malalim na lambak na ito ay kung saan nanatili si Brenda sa buong taon, mula nang si Lance ay naging controller ng Lordian Empire, siya ay nanirahan dito, at mahirap para sa lahat na makita siya. Si Lance ay nakatayo sa malalim na lambak, sa labas ng isang kahoy na bahay. Ang bahay na kahoy na ito ay napapaligiran ng lahat ng uri ng makamandag na ahas at alakdan, gumagapang sa paligid, ang mga ordinaryong tao ay matatakot sa kamatayan kapag nakita nila sila. Nakita ni Lance ang isang figure sa loob ng kahoy na bahay, maingat na pinag-aaralan ang isang bagay. Si Brenda ay siya pa rin ang Brenda noon, ganito siya noong nasa Martial Academy siya, at ganito pa rin siya hanggang ngayon. Brenda. Tawag ni Lance. 10:42. Nagulat si Brenda nang biglang lumitaw si Lance sa kanyang likuran. Tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Oh, anong ginagawa mo? Siyempre nagre-research. Araw-araw kang nagre-research, ganun ka ba talaga ka-busy, tsaka, nakatira ka ngayon sa Darlington City, wala man lang kaaway, at hindi na kailangang umasa sa iyo ang pamilya mo para i-maintain, bakit nagre-research ka pa? Sabi ni Lance. Namutla ang mukha ni Brenda, ano pa ang dapat kong gawin? Halimbawa, pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Kausapin mo kung sino. May gusto ka, syempre, hindi ka pa masyadong bata. Oh, tama. 28 na ako, at ikaw, mukhang 18 ka lang. Malungkot ang mukha ni Brenda. Umakyat si Lance at biglang yamakap sa baywang ni Brenda. Anong ginagawa mo?
Ikaw ay nag-iisa, at hindi mo gustong makasama ang mga tao, at narito ka araw-araw, kasama ang lahat ng mga ahas at langgam na ito. Yan ang iniisip mo. Tanong ni Lance, nasaan ang kama? Anong ibig mong sabihin? Lumingon si Lance at nakita ang isang hagdan sa tabi nito, na isang maliit na dalawang palapag na kahoy na silid. Kinuha ni Lance si Brenda. Ah! Tumili si Brenda. Anong ginagawa mo? Huwag kang magsalita. Ikaw. Sa lahat ng nangyari, hindi ko lang kayang makita kang mag-isa sa ganoong paghihirap. Binuhat ni Lance si Brenda sa itaas, inilagay si Brenda sa kama at dahan-daang hinubad ang kanyang mga damit, tumingin lang si Brenda kay Lance at hindi na nagpumiglas, sa ngayon, malinaw na nilinaw niya na siya lang ang mahal niya. Tiningnan ni Lance ang malambot na puting balat ni Brenda na parang tofu at nagsisi, nakakadurog ng puso na ang napakagandang katawan ay nasasayang sa ganoong lambak. Ang ilong ni Brenda ay puno ng mga hinaing, at sa ilang kadahilanan ay gusto lang umiyak. Hinalikan ni Lance si Brenda sa isang kagat, at naramdaman ni Brenda ang isang hindi mapigil na alon ng init na sumabog sa loob ng kanyang katawan, pabalik-balik na niyakap ang leeg ni Lance at nabaliw sa isa't isa. Hindi kumibo ang dalawa, tila naalala ang hilig na kanilang naranasan. Sumandal si Lance sa ulo ng kama, dahan-daang sinusuklay ang buhok ni Brenda. Sinabi ni Brenda, hindi ka ba natatakot na malaman nila? Oh! Ang ibig mo bang sabihin ay si Sian at ang iba pa, hindi sila makapaniwala, babalik ako at sasabihin ko sa kanila na simula ngayon, ikaw na rin ang magiging asawa ko, hindi ko kayang makita kang mag-isa sa ganoong paraan. Kahirapan, wala akong pakialam, emperor na ako ngayon ng North Empire. Huwag. Ayaw mo. I don't like to raise a crowd. I just long, when you think of me sometimes, like today, just come and visit me. Yung ugali mo, hindi ka talaga mababago, well, sasama ako, in the future pag may time, pupunta ako sa Deep Valley para makita ka, para aliwin itong walang laman at lonely heart mo, hahaha. Sinong walang laman at nag-iisa, ikaw ang walang hiya. Nagkunwaring galit si Brenda at binigyan si Lance ng isang mahiyain at maisla na sulyap. By the way, gaano ka na ba ang pag-unlad sa iyong makamandag na sining ngayon? Tanong ni Lance. 14 na gradong lason. Maganda na. Puri ni Lance. Kinagat ni Brenda ang kanyang mga labi, kung ikukumpara sa iyong taliya, mas mababa ako sa langit. Bakit mo pinag-uusapan ang aking Mocheni, hindi siya sa akin? Hindi mo na ba siya gusto? Ngunit hindi siya sa akin, ang taong ito, si Talia, sa totoo lang, ay napakalakas, ang kanyang lason na sining, ay talagang hindi mo maihahambing, naaalala ko, noong ang aking IQ ay bumababa, sa Moonless Empire, 15. Grade Poison Art Master ang nilalaro niya, noong panahong iyon, ang kanyang Poison Art level, ay malapit na sa 16 na baitang, ngayon, natatakot ako na siya ay umabot na sa 16 na antas ng Poison Art level. Sinabi ni Talia, talagang napakalayo ko sa kanya, natatakot ako na baka hindi ko maabot ang kanyang taas habang buhay. Lance consoled? Why bother comparing? So what if you reach it? So what if you can't? It's a lifetime. I hope you have a happy life, go out and talk to people more often, wag laging ilak. Ang iyong oras sa walang nakatirang malalim na lambak na ito. Ayoko. So be it. By the way, you have to come to the dinner tonight. Mabuti. Well, gawin natin ulit. Hindi. Hahaha. Makalipas ang isa pang oras o higit pa, umalis si Lance sa malalim na lambak, tumayo si Brenda at pumunta sa entrance ng lambak, halata na mas makulay ang mukha ni Brenda, marahil ang kaginhawaan ni Lance ay nabawasan ang kanyang kalungkutan, o nasiyahan sa kawalan. Nang bumalik si Lance sa palasyo, tanghali na. Sa tanghali, pupunta si Lance sa lugar ni Leslie para sa tanghalian. Ngayon si Leslie at ang iba pa, bawat isa sa mga maliliit na kasamahan ay bawat isa ay may isang palasyong tirahan. Dumating si Lance sa palasyo ni Leslie, kung saan tinuturuan ni Leslie ang kanyang apprentice, si Aiza. Nakangiting pumasok si Lance. Lance, andito ka na pala.
Mukhang masaya si Leslie. Nagtuturo sa apprentice ko ah. Manam. Si Aiza ay abala sa pagsamba, si Your Majesty. No need to be polite, bumangon ka na, hindi ko gusto ang iyong kamahalan. Oh, kilalanin mo si Senior Damon. Well, mag-practice ka muna sa ibang lugar, may pag-uusapan ako sa master mo. Naiintindihan. Sabi ni Aishi, na parang nakita na niya ito, normal lang sa kanya na pumunta sa Leslie para kipag-ayos sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon na sarado, naiintindihan niya. Namula si Leslie at binigyan ng isang sulyap si Lance, ano ang pagmamadali sa harap ng kanyang disipulo. Sa gabi, nagtipon ang lahat para sa isang pagkain, at dumating din si Brenda. Dumating lahat ang apprentice ni Bella na si Jane, Ruth. 2 taon nang hindi nakita ni na Jane at Ruth si Lance, at nang makita nila si Lance, hindi nila maalis ang kanilang mga mata sa isa't isa at tinitingnan siya paminsan-minsan. Napahiya si Lance, na parang may lihim na relasyon sa kanila si Lance, hindi naisip ni Lance na magkaroon ng anumang lihim na relasyon sa kanila. Ngayon, sina Jane at Ruth, parehong 19 na taong gulang, ay ang pinakabata at magagandang babae sa kanilang panahon. Ay hindi mapagpatawad noon sa Palanan Middle School, parehong sina Bella at Sally ay pareho sa kasalukuyang Jane at Ruth, puno ng kabataan. Gayunpaman, bagaman si Bella at ang iba ay magmumukhang mas matanda at mas matanda pa. Mature na, hindi pa rin nila mapigilan ang kanilang kagandahan, hindi pamilyar sa 19 na taong gulang na sina Jane at Ruth, na kulang sa kabataan at dinamikong kapaligiran. Sina Jane at Ruth, sa piging, ang kanilang mga mata ay pinagmamasdan ang mga buto ni Lance na gumagala-gala, lalo na si Ruth, na halos nakahawak sa kanyang mga hasang sa kanyang mga mata. Hindi nila nakita si Lance sa loob ng 2 taon, tila na-miss nila siya ng sobra, at ngayon nang makita nila siya, hindi nila napigilan ang kanilang sarili. 10:43. Ngumiti si Lance, Jane, Ruth, paano ka natututo mula sa iyong master? Tuwang-tuwa si Jane nang makita siyang sa wakas ni Lance, at abala sa pagsasabing, bumalik sa senior, lahat tayo ay nagsumikap. Oo, hindi kami takot maghirap. Sinabi ni Lance, Bella, mas mabuting sabihin mo sa amin ang tungkol sa kanila. Ngumiti si Bella, well, sina Jane at Ruth ay parehong masipag at masigasig, kahit na sila ay nagsasanay ng martial arts o sound techniques. Ngayong 2 taon na ang nakalipas, ang kanilang martial arts ay sinanay na hanggang sa labas ng gate. At sa mga tuntunin ng sound technique, naabot pa nila ang antas ng 4th grade sound master. Hahaha, ang sarap talaga, magsipag ka. Oo, senior. Sina Jane at Ruth ay parehong napaka-motivation tulad ng pagsabi ni Lance. Lumingon si Lance kay Aiza at nagtanong, ano ang tungkol sa iyo? Bumalik sa Senior Damon, nagsumikap din ako, sa pagtuturo ni Master, naabot ko na ngayon ang 6th grade Lost Soul Master. 6th grade Mesmerized Soul Master ngayon, napakagaling talaga, very promising, keep working hard, don't disappoint Master. Oo. Sige. One last toast everyone, gabi na, balik na tayo sa kama. Ang lahat ay uminom ng isang huling toast at pagkatapos ay nagkalat. Hiniling ni Lance kina Bella, si Yangyeon, at Elsa na manatili sa likuran. Alam nilang tatlo na tiyak na magpapalipas sila ng gabi sa lugar ni Lance ngayong gabi. Sinabi ni Bella Lee sa kanyang mga disipulo, Jane, Ruth, dapat kayong bumalik muna. Master, ikaw naman. Ako, hindi na ako babalik mamayang gabi, may something si Lance. O sige, alis na tayo. Nagmamadaling umalis ang dalawa, at medyo awkward. Pagkatapos maglakad palabas ng palasyo, sinabi nila, Ate, iniwan ng maliit na pulubi ang ating Panginoon, gayon din sina Master Sally at Master Elsa sa likod. Oo. Ano ba? Huwag mo na lang pag-usapan ang matatanda. Hehe, iha. Casual lang ang usapan. Sabi mo, the night little pulubi is not trying to at the same time. Little Ruth. Namula si Jane na may masamang tingin. Ate, bakit ganyan ang tingin? Little Ruth, I found that you're getting impaired, sa tingin mo ba lumaki ka na at hindi mo na kayang tiisin ang kalungkutan?
Sis, people won't. You can't hold it down? Why can't I? Sige, bumalik ka dali. Magiging problema kung malalaman ni Master ang tungkol dito, mag-asawa sina Master at Senior Damon, hindi dapat pag-usapan iyon ng mga junior natin. Hindi ko na pag-usapan sinabi ko lang, hindi nila dapat gawin iyon ng magkasama. I'm not talking about it with you. Namula si Jane at binilisan ang lakad niya. Kinabukasan, naghanda si Lance na tumungo sa Marshall Island. Gayunpaman, hindi isinama ni Lance ang lahat, isinama lamang ni Lance si Sarah habang lumilipad si Sarah sa isang lumilipad na barko. Lumipad si Sarah sa langit sakay ng isang lumilipad na barko at dumiretso sa Marshall Island. Sa lumilipad na barko, sinabi ni Lance, Sarah, 25 ka na ngayong taon. Oo, 25? Pero sinasabi ng lahat na mukhang 17 o 18 lang ako. Kuya Lance, mukha ka ring napakalambing na teenager, lalo na pagkatapos mong kumain ng napakaraming kahangahangang kayamanan sa mundo, pakiramdam mo ay bumalik ka ng ilang taon. Si Sarah ay tila sinadya niyang baguhin ang paksa ng isang bagay. Sa isang kisap mata, 10 taon na kitang kilala. Yeah, it's really unknown, swerte din ako kay Kuya Lance. Kung hindi, paano tayo magkakaroon ng kay Sarah ngayon? Sarah 25 ka na rin, bagamat bata ka sa hitsura, pero, kung tutuusin, 25 na ang edad, dapat isipin mo rin ang trabaho mo sa buhay. Kuya Lance, ano bang sinasabi mo? Sinasabi ko na hindi ka bata. Kuya Lance, sa tingin ni Sarah ay bata pa siya. Oh, Sarah, sa lahat ng mga taon na ito, ako ay gumanap bilang iyong Panginoon at iyong kapatid, at wala akong pakialam sa iyong panghabang buhay na mga kaganapan. Paano ito, babantayan kita para makita kung mayroon ang sinumang karapat-dapat sa iyo, ngunit syempre, kung walang sinumang karapat-dapat sa iyo, hindi ka dapat mag-asawa para sa ika-aasawa. Kuya Lance, hindi na kailangan, ako na mismo ang haharap sa sarili kong mga panghabang buhay na usapin, tsaka, hindi naman lahat ng babae ay kailangang magpakasal maraming makapangyarihang babae sa mundong ito ang hindi pa nag-asawa Sarah ay gusto ko lang I pursue ang strength, until one day, I really can't stop moving forward, then consider these silly things. Bumantong hininga si Lance, mahusay na mga taon ng kabataan, napakasayang, sayang. Bahagyang namula ang magandang mukha ni Sarah at hindi na nagsalita pa, sa loob-loob niya, natatakot akong hindi na niya matitiis ang katauhan niya, pero, ano? Si Lance ay pareho niyang kapatid at tungkulin ng kanyang Panginoon, ito ay talagang masakit, gaano man kakapal ang balat ni Sarah, hindi siya nang ahas na humiling, na maging babae ni Lance Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Marshall Island. Hahaha, Brother Lance, andito ka na pala. Island Master, simula ng aking selebrasyon, 2 taon na ang nakalipas mula noong tayo ay naghiwalay. Yeah, another 2 years? Ilang 2 years pa ba ang natitira sa buhay ko? One at a time, maybe 2 years, it will not last more than 3 years. Buntong hininga na sabi ng Islander. Panginoon ng isla, hindi mo kinakain ang uod ng emperador. Lance, masyado kang walang muwang, matanda na ako sa sarili ko, ang pagkain ng kahit anong uod ay hindi hihigit sa paghihingal ng aso, ngayon hayaan mo akong mabuhay ng halos 4 na taon, full stop, natatakot ako na mayroon pa akong higit sa 3. O 4 na taon pang natitira. Master ng isla. Phew, after living in this world for so long, I'm really a bit reluctant to leave. Ngumiti ang Island Lord. Napabuntong hininga na lamang si Lance, sa palagay ko ay kailangang isara ni Lance ang pinto ng 1 o 2 beses pa, at hindi na niya makikita ang Island Master pagkatapos niya lumabas. Sige, Lance, bakit malaya kang makita ako ngayon? Hehe, Island Master, mula noong pagdiriwang ko, lumabas ako pagkatapos ng 2 taon ng pag-iisa, at medyo napino ang aking paglilinang. Ganun ba? Sabihin mo sa akin, hanggang saan na ang non-killing intent mo ngayon? Pakiramdam ko, dapat umabot sa 200 patak. Ano? 200 patak? Nagulat ang Island Lord. Anong problema? Lance
Alam mo ba na sa mundong ito, sa rurok ng sangkatauhan, dalawa lang ang anak kinikilalang kayang lumampas sa 100 patak, iyon ay Yang Guan at ang matagal nang nawala na si Juan Fatian. Ganun ba? Hehe. Tapos umaabot na ako ng halos 200 patak ngayon, hindi ko alam kung makakalaban ko si Yang Guan. Bagaman hindi ako sigurado, ngunit, ito ay tiyak na isang labanan, at kahit na, si Yang Guan ay maaaring hindi na manalo laban sa iyo, Lance, ikaw ay masyadong mabilis na umuunlad. Haha, mabuti iyon, pagkatapos ay opisyal kung hahamunin si Yang Guan, gusto kong huminga para sa iyo sa iyong buhay. Nako, kung hahamunin mo si Yang Guan, mas mabuting gawin mo ito bago pa huli ang lahat, kung hindi, natatakot akong matapos ang batang ito, Yang Guan. Anong problema? Kalokohan, syempre namatay siya sa katandaan, si Officer Yang ay mas bata lang sa akin ng 8 taon, wala siyang Emperor Worm, at malapit na siya sa kanyang prime. Huwag mo nang hintayin na mamatay siya, wala nang mas maraming hamon. 1044. Ngunit saan ko siya hahanapin? Sa pagkakaalam ko, si Officer Yang ay walang tiyak na tirahan. Sabi ng Island Lord, kailangan mo lang ipakalat ang balita, dapat makuha niya ang mensahe. Good. Then I'll walk the news pagbalik ko. Paghiwa-hiwalayan mo na, anong oras mo siya ay duduel, kung sakaling hindi niya makuha ang balita, mas mabuti kalahating taon mula ngayon. Pagkalipas ng kalahating taon, agad na ikinalat ni Lance ang balita. Pagkatapos ng kalahating taon, hilingin kay Yang Guan na pumunta sa Sunset Cliff at labanan si Lance, at asahan ang lahat na tumulong na ipahayag ito upang malaman ni Yang Guan ang balita sa lalong madaling panahon. Ang balita ay kumalat sa daan-daang mga post, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, maaaring makuha ni Yang Guan ang balita, sa kondisyon na siya ay hindi papatay. Si Lance ay nasa Marshall Island, naglalaro ng chess kasama ang master ng isla at nagsasalita tungkol sa martial arts, nang hindi bumabalik sa kabisera. Pagkalipas ng 1 buwan, ang balita na kumalat si Lance ay kumalat sa buong mundo, maliban sa Dark Knight Empire sa pinakadulo kanluran. Ang Dark Knight Empire ay bihirang makipag-ugnayan sa labas ng mundo, at ang imperyong ito ay uhaw sa dugo kaya lahat ng imperyo ay hindi ko rin gustong makipag-ugnayan sa kanila. Sa kailaliman ng isa sa mga kuweba, ang kuweba na ito ay inukit mula sa isang bahay na kuweba na ilang daang talampakang kwadrado. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na ubo ang nanggaling sa kuweba, na tila sa isang matanda. Ubo-ubo, ubo-ubo. Ang matandang ito ay walang iba kundi si Yang Guan. Kumpara sa ilang taon na ang nakalilipas, sa ilalim ng Heavens and Mountain, ang kasalukuyang Yang Guan ay nakakaramdam ng napakabulok, ganap na kulang sa napakagandang momentum noong araw na sinampal niya ang Island Lord ng ilang daang metro pataas, ngunit sa halip ay isang uri ng nakakasakit na poster. Phew! Itinaas ng matanda ang kanyang ulo na may maputlang mukha, umubo ng kaunting dugo mula sa kanyang palad, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Talagang hindi naniniwala ang isa na siya ang sikat na opisyal ng Yang. Sa oras na ito, ang labas ay tumakbo sa isang matandang lalaki na humigit kumulang 78 taong gulang, ang matandang ito ay huli lamang nakaharian ng pagkakaisa, ang matandang ito ay ang tanging disipulo ni Yang Guan, sa kasamaang palad, kahit na si Yang Guan ay walang katulad na makapangyarihan, ang disipulo ay karaniwan. Guro, guro. Ano ba? Mahinang sabi ni Yang Guan. Nakita ng matanda na ang kanyang amo ay may malubhang karamdaman at abala sa pagsasabing, Guro, may balita po, ako. Ano ang kinalaman nito sa akin? Tila walang interes si Yang Guan, napakatanda na niya, at wala na siyang kalahating interes sa mundo, sino man ang tumuntong sa tuktok, isang mahusay na henyo na lumilitaw sa isang lugar. O halimbawa, ang sino mang dumating upang mamatay sa dakilang araw ng kanyang buhay noon. Umabot sa ganitong edad ang lalaki, parang papalubog na ang araw, paano pa siya magkakaroon ng mood na makita ang ganda ng mundo? 2 taon na ang nakararaan, nalaman din ni Yang Guan na si Lance ay nakapasok na sa tuktok, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya kalahating interesado, kaya hindi siya nagpakita sa pagdiriwang ni Lance. Sinabi ng disipulo ni Yang Guan na iyon, Guro, sa pagkakataong ito ay talagang tungkol sa iyo. Sabihin mo.
Guro, naaalala mo pa ba si Lance na tumungtong sa tugatog 2 taon na ang nakakaraan? Ang Lance na ito ay napakahusay, at sa pagdiriwang, kuminang siya ng husto, natalo ang pinagsamang pagsisikap ng Moon Marshal King at ng Heavens and Gate Master. Isang batang dilaw ang buhok, kung hindi siya pinalad na kunin ang World Wonder Treasure, paano siya papayagang maging malaya? Guro, nakatanggap ako ng balita na noong 1 buwan, inihayag ni Lance sa labas ng mundo na kalahating taon na. Sa XX araw pagkatapos, sa Sunset Cliff, gusto kong labanan ka. Hahaha, hahaha. Humagalpak ng tawa si Yang Guan. Pagkatapos tumawa, bamantong hininga si Officer Yang, simula kailan ako, si Officer Yang, ay naging object para pukawin ng lahat. Noong nakaraang buwan, ako ay malubhang nasugatan ng isang bagong sumisikat na henyo mula sa Dark Knight Empire, ngunit hindi ko naisip na bago ang aking injuries had healed, a newly rising one from the North Empire would come to provoke me again. Hahaha, hahaha, ako ba, Yang Guan, matanda na talaga. This world? Is it really no longer mine? Hahaha, hahaha. Si Yang Guan ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na tawa, mayroong isang uri ng kalungkutan na ang mga lumang sugat ay hindi pa naghihilom at mga bagong sugat ay nadagdag. Noong siya ay nasa mundong ito, kung gaano ito kamahalan, sino ang hindi nakakaalam, sino ang hindi sumunod, panahon na nila. Ngayon, namamatay sa katandaan, lumulubog na ang araw, ang mga kabataan ay patuloy na lumalampas, tila, hindi na mahanap ang kanilang oras. Ang ilog Yangtze pagkatapos na itulak ang alon, bago bumaril ang alon sa beach, ang mood, maaari mong isipin ang pagkawala. Noong nakaraang buwan, si Yang Guan ay natalo at malubhang nasugatan ng isang binatang malakas na lalaki mula sa Dark Knight Empire. Ang binatang iyon mula sa Dark Knight Empire ay wala pang 30 taong gulang. Ang batang malakas na taong ito ay narinig na ang bagong matriarch of the Dark Knight Empire, at pinatay niya ang nakaraang matriarch, ang dating pang-apat sa mundo, si Matriarch Knight Luo, na namatay. Sa pamamagitan ng bagong matriarch Nocturnal Luo na si Yang Guan ay malubhang nasugatan. Ang bagong matriarch na ito ay isa ring bata at malakas na tao na kakatuntong lang sa rurok noong 1 taon, at mas uhaw sa dugo at brutal kaysa sa nakaraang matriarch. Matapos masugitan ng husto ng bagong Mother Knight na si Luo, sinayang ni Yang Guan ang kanyang buhay bago tumakas pabalik, at pagkatapos tumakas pabalik, ang buong katawan ni Yang Guan ay naging labis na nanlumo, na naging sanhi ng pag-ubo niya sa gabi dahil ang kanyang mga lumang sugat ay hindi naghihilom. Ang disipulo ni Yang Guan ay sumigaw, "Guro, kailangan mong kumapit, kaya lang natalo ka ng isang batang babaeng Knight Luo, bakit ka mag-abala? Totoo na ikaw ang pangalawa sa mundo noong nakaraan, ngunit ngayon ay hindi mo na oras, patuloy na babangon ang mga kabataan at malalakas, bakit ang tigas ng ulo mo, Hikbi?" Phew! Biglang huminga ng malalim si Yang Guan at sinabing, hindi ako magpapatalo, ang katotohanan na natalo ako ng bagong Mother Knight Luo ay hindi makakarating sa tenga ng mundo, pupunta ako sa hilahin ang sarili ko, lalaban ako kay Lance, ipapaalam ko sa lahat na ako, Yang Guan, ang magiging pinakamalakas hanggang sa katapusan ng buhay ko, ako, Yang Guan, dapat ang alamat nito mundo. Master, huwag mo na lang pansinin ang hamon ni Lance at ingatan ang iyong kalusugan, kung hindi, mas maaga mong maabot ang iyong malaking limitasyon, buho. Imposible, kahit mamamatay ako sa isang kislap ng liwanag, kailangan kong mabawi ang aking diwa sa loob ng 6 na buwan, matatalo ko si Lance, hinding-hindi ko hahayaang talunin ako ng 2 batang junior ng magkasunod, hindi kailanman. Sabi sa huli, halos na mamaos. Siya at si Lance, kabilang ang bagong hinirang na Mother Knight Luo ng Dark Knight Empire, ay parehong 100 taon ang pagitan, mga natatanging kinatawan ng 2 panahon, at ang tunggalian sa pagitan ni Yang Guan at Lance ay isang paligsahan sa pagitan ng 2 panahon. Sa kasamaang palad, masyadong hindi nasisiyahan si Yang Guan, sa mundong ito, ang mga henyo ng mas matandang henerasyon ay mamamatay maaga o huli, at si Lance at ang iba pang malalakas na henyo ng bagong henerasyon ay magiging mga pinuno ng mundong ito. Sa Marshall Island, hindi lamang sinamahan ni Lance ang Island Lord sa paglalaro ng chess, ngunit paminsan-minsan ay magkakaroon din sila ng sparring session.
Sa kasamaang palad, ang Island Lord ay hindi katapat ni Lance. Naalala ni Lance ang Memory Stone na iyon sa Dungeon of Marshall Island. Isang araw, walang ibang magawa si Lance at bumalik sa dungeon, na napakalapit pa rin. Labis na nadismaya si Lance na walang mga clansmen sa mundong ito, kaya kung makapasok siya sa Memory Stone at makipag-usap sa isang clansman ng Memory Stone power, kahit na ito ay tingnan lamang, maaaring makatulong ito kay Lance na magpatuloy. Upang mapabuti. 10:45. Kahit na si Lance ay may malaking kumpiyansa na manalo laban kay Yang Guan, ngunit sino ang hindi magugustuhan na maging mas malakas? Bukod dito, si Yang Guan ay hindi ang pinakamalakas sa mundo, at mas malakas kaysa sa kanya ang 10,000 Fatian at ilang mga hayop sa tuktok ng kanilang laro. Tumayo si Lance sa underground city at sumigaw, "Hoy, Senior Shiling, naririnig mo ba ako?" Senior Shiling. Matagal na sumigaw si Lance, ngunit wala man lang tumugon. Nang malapit nang umalis si Lance sa dungeon, biglang may lumitaw na itim na vortex sa harap ni Lance, na parang isang black hole. Alam ni Lance na malamang na ang Stone Spirit ng Memory Stone ang nakarinig sa kanyang sigaw. Nag-alinlangan si Lance at sumugod sa itim na whirlpool na iyon. Kasabay nito, isang boses ang agad na nagmula sa mga tainga ni Lance, "Ano ang hinahanap mo sa akin?" Ito ay ang espiritu ng bato ng memorya. "Ah, Senior Shiling? Narinig mo talaga ang sigaw ko, nagsasamantala lang ako, ha? Uy, ginawa ko itong biyahe para makapasok, at ang aking malay ay nakadikit pa rin sa katawan ni Zhang San." Sabi ni Lance. "Sinadya ko lang naman." "Salamat, Senior Shiling. Sige, naiinip din ako bago kita alagaan, ano ba ang hanap mo sa akin, natahimik na ang Memory Stone, walang kwenta ang pagpasok mo." Tumingin si Lance sa paligid, iyon pa rin ang parehong silid mula noong huling beses na ang Memory Stone ay pa rin, iyon ay, sina Lance, Iris at Lucy ay kumakain ng almusal, pagkatapos, habang sila ay kumakain, sila ay hindi pa rin, at ngayon. Parehong sina Iris at Lucy ay nasa parehong posisyon pa rin noong sila ay hindi pa gumagalaw, na para bang sila ay tunay na wax statues. Medyo nalungkot si Lance. "Say, ano hinahanap mo sa akin?" Medyo napahiya si Lance at sinabing, "Senior Shiling, sa mundo kong iyon, walang Zhangxi Realm, gusto kong makita kung makakachat ko ang isang Zhangxi Realm powerhouse o lumaban man lang sa Memory Stone." Napatahimik na ang Memory Stone, "Hindi matutupad ang kahilingan mo. Hindi na kailangang i-unlock ng mabuti ang buong Memory Stone, i-unlock lang ang Memory Stone sa kahit saang lugar, hayaan mo lang na magkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa Ancestor Realm." Pag-iisipan ko. "Salamat Senior, nagpapasalamat si Senior. No need, medyo naiinip lang ako, pero minsan lang, wala ng energy ang Memory Stone, kung hindi ko na alam kung hanggang kailan ako mag-e-exist, hindi ko gagamitin ang pagkamatay ko para tulungan ka. Sa kahit ano. Naiintindihan." Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Lance na parang lumilipis, at biglang umalis ang kanyang malay sa katawan ni Zhang San at pumasok sa tawan ng ibang tao. Lumingalinga si Lance sa paligid at natuklasan na siya ay nasa mansyon ng isang mayamang pamilya, at siya ay kasalukuyang nakatayo sa boudoir ng isang babae, kung saan ang isang tahimik at magandang babae sa kama ay nakatingin sa kanya na may pagtataka, na tiyak na nangyari noong ang araw ng katahimikan. Sa sandaling iyon, sinabi ng Dao, "Makikipag-ugnayan ka sa isang makapangyarihang tao sa kaharian ng ninuno, at nagayos ako ng isa para sa iyo ngayon, kaya lang, 15 minuto lang." "Oh, saka mo kokontaken ang pako ah." Sinabi ni Shiling, "Kasalukuyan kang nasa isang lugar na tinatawag na Wangyangfo, ang iyong pagkakakilanlan, ikaw ay orihinal na bantay sa Wangyangfo, dahil ang anak na babae ng pinuno ng Wangyangfo ay likas na maganda, ikaw, ay nagkaroon ng pag-iimbot. Kaya't isang araw, sinamantala mo ang kaiganhawahan ng pagiging isang gwardya upang makapasok sa silid ng anak na babae ng housemaster at ginahasa siya. Bilang resulta, dumating ang housemaster at natarante ka at tumalon sa bintana upang tumakas, ngunit sa huli, pinatay ka ng housemaster. Ang taong nakakabit ngayon sa kamalayan mo ay ang parehong gwardya na gumahasa sa anak na babae ng housemaster." "Ah!
Natigilan si Lance, naiintindihan na niya ngayon ang eksena, ang takot na dilag sa tabi ng kama ay ang anak ng housemaster. Senior Shilling, tapos na ba ako sa panggagahasa, o hindi na ako gumahasa? Tanong ni Lance. Sabi ni Shilling, about the rape. Ano? Ibig sabihin, aakyat ako doon at gagahasain ang babaeng iyon kapag nabuksan mo ang katahimikan sa lugar na ito mamaya. O ano? No way, bakit mo ako inaayos ng ganyang senaryo? Ikaw ang nagsabing gusto mong makipag-ugnayan sa angkan, patuloy ka gaya ng iyong orihinal na ginawa, at sa halos isang kapat ng isang oras, darating ang housemaster at papatayin ka, para makipag-ugnayan ka sa angkan. Kung gayon, maaari mo bang hayaang umunlad ang oras hanggang sa matapos ang mga orihinal na gwardya sa panggagahasa at pagkatapos ay hayaang angkinan ako ng aking kamalayan? Hindi pwede. Bakit? Dahil habang ginagahasa ka pa, nandito na ang Panginoon ng bahay, at kapag nalaman niya, wala pang 3 hininga ang nabuhay mo. Sa 3 paghinga, wala kang mararanasan, well. Gusto mo bang maranasan? Kung ayaw mo, lumabas ka. Fine, fuck. Dapat maging isang masamang tao para sa isang beses. Noon nabasag ang espasyo. Huwag kang pumunta rito. Sigaw ng magandang babae sa yulunan ng kama. Ayon sa orihinal, si Lance ay nagmamay-ari ng gwardya na ito at malakas ang armas sa kanya. Ngayong sinapian na si Lance, kailangang maging malakas din si Lance, kung hindi, paano darating ang housemaster para patayin siya, at paano mararanasan ni Lance ang lakas ng ancestor realm nang hindi siya pinapatay. Captain Lance, kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka lilimutin ng tatay ko. Walang pakialam nang umiti si Lance at sinabing, Miss, napakaganda mo talaga, sayang naman na spoiled ka ng guard. Ano ang sinabi mo? Wala. Captain Shaw, lumabas ka na. Paano posible iyon, hahaha. Sinunggaban ni Lance ang babae at inihagis ito sa kama, pagkatapos sa hindi gustong boses ng babae, walang magawa si Lance na ikinagalit ng mga Diyos at tao. Makalipas ang mga 15 minuto, biglang may lumabas na malakas na aura na nakamamatay sa labas. Alam ni Lance na darating ang housemaster. Walang damit si Lance at tumalon mula sa bintana, at ang orihinal na gwardya, mga 3 hininga mamaya, ay pinatay ng housemaster. Binibilang ni Lance ang oras sa katahimikan, gusto niyang makita kung sino ang makapangyarihan, kumpara sa mga orihinal na gwardya. 1 hinga. 2 hininga. Hipiuan. Biglang naramdaman ni Lance ang malakas na hampas ng palad mula sa likuran. Sampal. Nabasag ang katawan ni Lance. Ang kamalayan ni Lance ay agad na bumalik sa dating katawan ni Zhang San. Damn it, Senior Shilling? Talagang nasample ako hanggang sa mamatay sa 2 hininga, wala man lang akong oras para maramdaman iyon. Sabi ni Lance, nanlumo si Lance, wala siyang nararamdaman para sa kaharian ng clan maliban sa pakiramdam. Ang kasiyahan ng babaeng iyon kiyang. Ikaw mismo ang may gawa nito, ngayon mo lang alam kung paano ay enjoy ang babaeng iyon. Senior Shilling, pasok ka na, pwede mo ba akong payagan na pumunta ng mas madalas? Ilang beses mo gustong sumama? Senior, ikaw na ang bahala. Kalimutan mo na, bibigyan kita ng 10 karanasan. Salamat, Senior. Sa susunod na segundo, bumalik si Lance sa dating espasyo, pagkatapos ay huminto. Huwag kang lalapit. Ang magandang daw na iyon. Hihihi, kung ayaw mo, ibig sabihin gusto mo. Ngumiti si Lance at naglakad. 10:46. Captain Shaw, papatayin ka ng tatay ko. Alam ko, hahaha. Kaya, ibinigay iyon ni Lance sa anak na babae ng housemaster, at makalipas ang 15 minuto, dumating ang housemaster. Sa pagkakataong ito, handa na si Lance at hindi makakatakas. Matapang. Hubad na sinabi ni Lance, Housemaster, akin na ang babae, ngayon, pakasalan mo siya sa akin. Naghahanap ng kamatayan. Pinatay ng housemaster gamit ang isang palad. Lumaban si Lance, ngunit, hindi siya kalaban at sinampal hanggang mamatay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mas naramdaman ito ni Lance.
Katulad noon, nagpatuloy si Lance sa pangatlong beses. Huwag kang lalapit. Gulat na sigaw ng ginang. Sinugod ito ni Lance nang walang sabi-sabi. Makalipas ang 15 minuto, dumating na ang housemaster. Matapang. Tumawa si Lance, housemaster, medyo bata pa si Miss. Bang! Sinampal hanggang sa mamatay si Lance. Sa pang-apat na pagkakataon. Huwag kang lalapit. I'll go? Pwede bang wag na lang tayong ganito? Makalipas ang 15 minuto, sinampal siya hanggang sa mamatay. Ikalimang pagkakataon. Huwag kang lalapit. Kampi ako na lumapit. Makalipas ang 15 minuto, binaril ito. Pang-anim na pagkakataon. Ikapitong pagkakataon. Ikawalong beses. Ikasyam na pagkakataon. Ikasampung beses. Tulad nito, paulit-ulit, ang anak na babae ng House Lord na ito ay talagang cute, at inulit ng 10 beses ni Lance. Siyempre, hindi alam ng mga taong nasa Memory Stone power na ito, para sa kanila, ito ang tunay mundo. Sige, 10 beses na. Salamat Housemaster, labis akong humanga, gusto kong lumabas ng ilang buwan ng tahimik na pagliliwanag. Lumabas ka na, huwag mo na akong guluhin pa, hindi kita aalagaan. Salamat, Senior. Agad na naisip ni Lance na lumabas sa Memory Stone at ang kanyang katawan ay nagmamadaling bumaba mula sa itaas ng talon. Agad na pumasok si Lance sa kahoy na bahay sa tabi ng talon. Sa Memory Stone Power ay binaril hanggang mamatay ng 10 beses ng Ancestor Realm Power, sapat na rin si Lance, napakalakas ng perception, kung hindi dahil sa Memory Stone, walang ganoong pagkakataon, sa katotohanan ay binaril hanggang mamatay, patay na talaga. Si Lance ay nag-iisa sa kahoy na bahay. Sa isang kisap mata, 2 buwan na ang lumipas, kasama na ang nauna, nakalahating taong appointment, 3 buwan na ang lumipas. Iminulat ni Lance ang kanyang mga mata, natatakpan siya ng isang layer ng alikabok, halatang hindi naabala ng Island Master at ng iba pa si Lance. Ha. Ang aking paglilinang ay mas napino. Naramdaman ni Lance na nadobol ang kanyang kasalukuyang lakas kumpara sa dati. Ang layunin ng pagpatay ni Lance ay umabot na rin sa humigit kumulang 400 patak, hindi ko na alam kung ano ang konsepto, marahil ang numero 1 eksperto sa mundo, si One Fashion, ay hindi hihigit pa doon. Bumalik si Lance sa Peach Blossom Garden kung saan nakatira ang master ng isla. Lance, nitong nakaraang 2 buwan, bakit bigla kang nagsara sa underground city doon? Nakangiting tanong ng Island Lord. Panginoon ng isla, muli akong pumasok sa memorya ng bato, nakiusap sa bato na espiritu na hayaan akong harapin ang Memory Stone Power Ancestor ng 1 beses, binaril ng 10 beses, nagkaroon ng ilang epiphanies, at lumabas at nagsara. Akala ko ba sinabi mo na ang Memory Stone ay tumahimik? Oo, simula noon wala pa. Malamang, ito na ang huling pagkakataon. Nakakahiya naman, o gusto kong pumasok at makilala ang aking kuya. Naku, hindi mo ako makikilala, sa karamihan ng iyong mga kamalayan ay nagtagpo na. Kaya hindi ka na lumalakas ngayon, kung ganoon. Hehe. Ngumiti si Lance. Sinasabi mo yan. Oo. Kailangan ko na ngayong patayin ang kamalayan, at itinaas ko ito sa halos 400 patak. Wow! Bulalas ng Island Lord. Lance, lumaban ka sa langit, kung magpapatuloy ito, hindi ka na kayang tanggapin ng mundong ito, tila ikaw ay isang napaka-promising na tao na tumuntong sa kaharian ng Ancestor. Island Master, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa mga pagyayabang na ito, may 3 buwan pa bago ang araw ng tunggalian kay Yang Guan, tiwala na ako sa sarili ko ngayon. Mapait na tumawa ang Island Lord, natatakot ako na diretso ka na ngayon sa 1/5 ng taong iyon, Yang Guan, natatakot akong hindi ka nakaribal. Haha, karibal ka man o hindi maiiwasan ang tunggalian na ito, at orihinal na layunin kong ilabas ang galit ko para sa iyo. Oh! Sinabi ni Lance, sige, Island Master, oras na para umalis ako, kung ayos ka lang, maaari ka ring pumunta sa Darlington City. Hindi, magkita tayo sa Sunset Cliff sa loob ng 3 buwan.
Mabuti naman. Sumakay sina Lance at Sarah ng lumilipad na barko at bumalik sa Darlington City. Umalis si Lance noong Marso, at lahat ng bagay sa Darlington City ay kapareho ng dati. Ang tanging bagay na naiiba ay hindi niya nakita ang ilan sa kanyang mga babae sa loob ng isa pang 3 buwan, at ang kanyang maliliit na kaibigan. Puno na ngayon ng kumpiyansa si Lance at hindi na kailangang maghanda para sa mapagpasyang labanan sa loob ng 3 buwan, kaya sa susunod na 3 buwan, gusto ni Lance na gumugol ng maraming oras kasama ang kanyang mga babae hanggat kaya niya. Sapagkat, ang mga taon ay lumilipas sa araw-araw, ang kanyang mga kababaihan ay tumatanda din araw-araw, kung ito ay madali ng ilang taon at taon ng pag-atres, kung gaano karaming mga araw ang maaaring makasama sa kanila sa buhay na ito, paunti-unti. Kahit ano paman, sasamahan sila ni Lance hanggang sa pagtanda. Isang araw, nagkalat sina Lance at Elsa sa Imperial Garden. Lance, naisip mo na bang magkaroon ng anak? Biglang sabi ni Elsa. May anak. Si Lance ay natigilan, sa totoo lang, hindi naisip ni Lance ang tungkol dito. Kung noon pa man, maaring binalak ni Lance na magkaroon ng anak, gaya ng dati niyang iniisip na gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa mundong ito. Gayunpaman, mula nang malaman niya na ang mundong ito, mayroong isang daanan patungo sa kanyang orihinal na mundo, hindi kailanman naisip ni Lance ang tungkol dito, at nangako siya na babalik siya sa kanyang orihinal na mundo, at sa buhay na ito ay makakahanap siya ng daanan patungo sa ibang mundo. Kaya, sa ngayon, nagulat si Lance nang iminungkahi ni Elsa na magkaroon ng anak. Ano? Ayaw mo? Ito, Mei Chen? Gusto mong magkaanak Di ba, 33 years old na ako? Hindi mo ba napapansin na ngayong magkasama tayo sa paglalakad, pakiramdam ko ay mas nakakatanda na ako sa'yo? Hindi mo ba napansin? Ako, napansin ko, pero ano ba? Kahit matandang babae kayo, babae pa rin kayo. Nako, madali lang iyan, kahit na hindi mo iniisip na tayo ay masyadong matanda para dito, tayo ay masyadong matanda para dito. 33 na ako ngayon, at gusto kong magkaroon ng isa sa iyo. Mga bata. Ako. Medyo napahiya si Lance. Sa isang anak, magkakaroon ng attachment, at gayon din, ang edad ni Lance sa pag-iisip ay hindi pa sapat para magkaroon siya ng oras upang palakihin ang isang anak at bigyan siya ng pinakamahusay na pagmamahal bilang ama. Dalawa na lang ang layunin ni Lance, ang tumungo sa Ancestor Realm at makahanap ng daan patungo sa kabilang mundo. Sumasa nga dito, hindi naisip ng Lance na ito. Kalimutan mo ito kung ayaw mo. Medyo galit na sabi ni Elsa. 10:47. Michelle, galit ka ba? Hindi, anong karapatan kong magalit, nga pala, ang panganganak na ito ay hindi ko lang talaga ideya. Si Yangyeon, Bella, lahat sila ay nag-isip tungkol dito, ngunit hindi sila naglakas loob na banggitin ito sa iyo. Mabilis na lumayo si Elsa. Nalungkot si Lance nang makita ang nawawalang hitsura ni Elsa. Ano ang dapat niyang gawin, mangganganak talaga? Hindi pa handa si Lance na maging ama minsan naramdaman ni Lance na bata pa siya na hindi pa lumaki. Sa sandaling iyon, biglang lumabas si Sarah. Kuya Lance, ano bang pinagkakaabalahan mo? Narinig mo ako, huwag mo nang itanong. Uy, Lance-san? Napadaan lang ako. Sarah, nakita mo ba ang dismayadong tingin sa mga mata ni Elsa? Oo. Feeling niya tumatanda siya araw-araw, lalo na nitong mga nakaraang araw, sa in-station, parang magkapatid na silang lahat, kaya siguro insecure siya at gusto niyang magka-baby. Ano ang dapat kong gawin kung gayon? Kuya Lance, ikaw na bahala kung gusto mong maging ama o hindi. Ayoko. Bakit? I don't think I'm ready to start a family, my goal now is martial arts and I can't shift my life to my children and apo too soon. At saka, what if I would leave this world? So, ayoko. Gayon din, malakas ang mga jin, mas malakas ako, mas malakas ang anak ko kapag ipinanganak ako. Kung gusto ko ng mga anak, gusto ko ring magkaroon ng mga ito kapag nasa pinakamalakas ako, at kung ako manganak ka ngayon, ano ang silbi ng pagkakaroon ng mga ito kung sila ay napakahina, ngunit mamatay ng 100 taon bago ko man lang magawa? Hehe.
May katuturan ang sinabi ni Kuya Lance, sabihin na natin, pupunta ako at kakausapin ko si Sister Shu at ang iba para sa iyo. Mas mahina ang posibilidad na magkaroon ka ng anak sa kanila, kung tutuusin, si Sister Shu at ang iba pa ay, hindi na malakas ang sarili nila. Sarah, huwag mong sabihin yan, sobrang nakakadurog ng puso. Kuya Lance, I'm just saying it casually la. Aalis muna ako pagkatapos. Manam. Pagkaalis ni Sarah, nahulog si Lance sa pagrereklamo sa sarili at pagkakasala. Kung maibabalik lang ang oras, hinding-hindi papayag si Lance na maging boyfriend nila, para mahanap nila ang pinakaangkop na lalaki na magkakasamang tatanda. Noong gabing iyon, lahat sina Sally, Bella, at Elsa ay pumunta kay Lance, ipinahayag nila ang kanilang pangunawa, at hindi nila sinabi na dapat silang magkaroon ng mga anak, at hiniling kay Lance na huwag itong isa-puso, upang mabuhay. Out ang kanilang buhay na masaya, mas mahusay kaysa sa anumang bagay. Nagpasalamat si Lance at sinabing, salamat. Tanga, walang dapat ipagpasalamat. Ako ang nahihiya sa iyo, kung hindi mo ako sinundan, maaari na kayong tumanda kasama ang mahal sa buhay, tumanda ng magkasama. Ayos lang. Medyo malungkot na sabi nilang tatlo. Sa mga sumunod na araw, dinobol ni Lance ang pagiging mabait sa kanila, para lang makabawi sa kanila. Lumipas ang 3 buwan sa isang kisap mata. Dumating na ang 6 na buwang appointment para sa tunggalian ni Lance kay Yang Guan. Dumating si Lance sa Sunset Cliff ng madaling araw. Ang Sunset Cliff ay wala sa North Empire, isa itong sikat na lugar sa mundo, at maraming malalakas na duelist ang gustong pumili ng lugar na ito. Nang dumating si Lance at ang iba pa sa Sunset Cliff, nalaman nilang puno na ng tao ang Sunset Cliff. Ang usaping ito ng tunggalian ni Lance kay Yang Guan, halos lahat ng malalakas na tao sa mundo na dapat makaalam tungkol dito ay alam na ang tungkol dito. Nakita ni Lance ang Island Lord at ang kanyang mga disipulo sa isang sulyap, sa isang lugar sa Sunset Cliff. Ipinarode ni Lance ang kanyang lumilipad na barko sa tabi kung saan itinatayo ng Island Lord ang kanyang tolda. Island Master, napaaga ka. Lance, kararating ko lang din kahapon, hindi kami katulad mo, may mga lumilipad na barko at mabilis. Bukas ang takdang araw, darating ba si Officer Yang? Nag-aalalang sabi ni Lance. Huwag kang mag-alala, nabalitaan ko na dumating na si Officer Yang at dapat nasa isang lugar sa ngayon. Ah, mabuti naman. Nasa sabik si Lance. Sa sandaling ito, sa ilalim ng isang bangin sa kanluran ng Sunset Cliff, isang matandang lalaki ang nagpapahinga, siya si Yang Guan. Sa ngayon, mukhang mas maganda ang kalagayan ni Yang Guan kaysa 5 buwan na nakalipas, at tila puno ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Guro, uminom ka ng tubig. Sabi ng disipulo ni Yang Guan. Uminom si Yang Guan ng tubig at nagtanong, nandito ba si Lance? Master, nabalitaan ko na nandito siya at naninirahan sa isang lugar sa likod ng Sunset Cliff, at kasama niya ang Woolen Islander. Well, pupuntahan ko siya ngayon. Ah, Master, bukas ang napagkasundo ang araw ng tunggalian. No harm, pupunta lang ako para kausapin siya ngayon. Oh! Agad na lumipad si Yang Guan. Ang opisyal na si Yang ay nakatayo sa kalangitan sa itaas ng Sunset Cliff. Habang nakatayo siya sa langit, bigla siyang nakita ng maraming tao. Gulat na sabi nilang lahat, hindi naman, bukas ang duel day, nagmamadali si Senior Yang Guan ngayon. Tumangala din si Lance nang marinig niya ang dagandong na nagmumula sa buong kagubatan ng bundok at nakita niya kaagad si Officer Yang. Ah, hindi. Itong matandang si Yang Guan, masyado siyang nagmamadali. Nagulat si Lance saglit. Gayunpaman, ang opisyal na si Yang ay nagmamadali, hindi hinihila ni Lance ang kanyang mga paa. Naisip ni Lance na si Officer Yang ay malapit nang makipagduel sa kanya, kaya agad na inihanda ni Lance ang kanyang sarili para sa labanan at lumipad sa himpapawid. Masigla ang mga taong nanunood mula sa Sunset Cliff nang makita nilang pareho sina Lance at Yang Guan na nagpahayag ng kanilang mga sarili. Ang tunggalian na ito ay maaaring maging talagang kawili-wili, sa pagmamadali ng magkabilang panig, ang mga darating bukas ay malamang na mawalan. Lance. Nang makita ni Yang Guan si Lance, agad siyang tumawa, puno ng kapangyarihan ang kanyang boses.
Senior Yang Guan, hindi ko ine-expect na nagmamadali ka, baka bukas na ang big day mo. Lance, masyado kang nag-iisip, hindi ako nagmamadali. Gayunpaman, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Natutunan ko na ang kabastusan mo, narinig ko na ikaw ang pinakamayabang at dominante sa mga rurok ng kapangyarihan ng mundong ito, at nang gumawa ka ng hakbang laban sa master ng isla sa ibaba ng Heaven's End. Bundok noong araw na iyon, palihim kong sinabi na hihinga ako para sa Panginoon ng isla sa ngalan niya. Hahaha, Aipu, Lance, hindi ka mapapantayan ng asawa ko. Ganoon ba? Lance, bukas ay ipapaalam ko sa lahat na ikaw, isang bagong gulang na junior, ay hindi karapat-dapat na maging kapantay sa akin, Yang Guan, maliban kung ako ay mamatay, hindi ito ang turn ng mga batang dilaw ang buhok. Siguradong sabi ni Yang Guan. Yang Guan, natural na magkikita tayo bukas. Sabi ni Lance, lumipad pababa. Galit na galit si Yang Guan, Lance, papatayin kita. Lumipad din ang opisyal na siyang pagkatapos sabihin iyon. Nagtaka ang Island Lord, Lance, naramdaman mo na ba na ang tono ni Yang Guan ay napaka-impulsive, na para bang nagmamadali siyang patunayan ang sarili niya, kumpara sa nakaraan, napaka-abnormal, kung hindi ako nagkakamali, Yang Guan. Dapat ay natalo sa mga nakaraang taon. Maliban kay One Fashion, sino pa ang makakatalo sa kanya? Nagulat din si Lance sa pagiging sensitibo ng Island Master. Hindi ko maintindihan. Hindi kaya lumitaw ang 10,000 fathoms. 1048. Imposible, hindi kalaban ni Yang Guan si One Fashion, tiyak na natalo siya ng ibang tao para maging abnormal siya. Nang gabing iyon, nagpahinga si Lance at ang iba pa sa Sunset Cliff para sa gabi. Kinaumagahan, mas marami pang tao ang papunta sa Sunset Cliff, at mas masikip pa ito kaysa noong nagdiwang si Lance. Bandang alas 9 ng umaga, naiinip na si Officer Yang na lumilipad sa hangin. Lance, batang dilaw ang buhok, lumabas ka rito. Sa langit, sumigaw si Officer Yang. Si Lance ay nagsisipilyo pa rin. Lance, bakit hindi ka lumabas agad? Baka natatakot ka ngayon. Agad na lumipad si Lance sa kalangitan. Opisyal Yang, ano ang pagmamadali mo? Lance, gawin mo na. Sinabi ni Lance, upang ipakita ang aking paggalang sa iyo, hahayaan kitang gumawa ng 3 galaw. Galit na galit si Officer Yang, hindi ka karapat-dapat na gawin ako. Kung ganoon ay hayaan mo na, gawin mo na. Biglang, malakas na pinalo ng opisyal na siyang ang kanyang mga palad kay Lance. Ang kapangyarihan ng palad ng opisyal na siyang ay napakalakas, at pinagmamasdan niya si Lance sa sandaling gawin niya ito. Hindi rin naging bastos si Lance, habang ipinaraise niya ang kanyang mga palad. Ang kanilang mga palad ay pinagsama, at ang kapangyarihan ng palad ni Official Yang ay talagang napakalakas. Gayunpaman, tila mas malakas si Lance. Wow! Sa kalangitan, lumipad paatras ang katawan ni Yang Guan ng ilang dosenang metro. Nang huminto si Yang Guan, mapata ang kanyang mukha, hindi inaasahan na matatalo siya ng labis kay Lance sa isang pares ng mga hampas ng palad. Hindi, ito ay hindi posible, ito ay hindi posible. Ang opisyal na siyang ay umungal sa sakit. Kalahating taon na ang nakalilipas, ngayon lang siya nasaktan ng husto ng bagong matriarch ng Dark Knight Empire, halos walang kalaban-laban, at sa oras na iyon, nasaroon siya ng loob na nawala na siya ng kahulugan sa buhay at nag-alinlangan pa sa kanyang sarili. Kaya naman, gusto niyang sundan ang tunggalian na ito at patagin ang mapanlinlang na si Lance sa isang iglap, ngunit ang isang pares ng mga hampas ng palad ay natalo ng husto sa pamamagitan lamang ng lakas ng palad. Sa sandaling ito, mas mukhang nabaliw si Yang Guan. Sa lupa ng Sunset Cliff, ang mga matandang kaibigan mula sa nakaraan, iyon ay, ang mga malalakas na lalaki na nasa tuktok din, ay tumingin kay Yang Guan na malapit nang mawala sa kanyang isip ng may pagtataka. Sa kanilang mga puso, sila ay naguguluhan bilang kung bakit naging abnormal ang dating hindi mapigil ang si Yang Guan na ito. Tumingin si Lance sa opisyal ng Yang na malapit nang magwala, kumunot ang kanyang mga kilay, anong uri ng pampasigla ang opisyal ni Yang? Magbabago kaya ito? Hindi ginawa ni Lance ang kanyang makakaya sa pares ng palad na iyon kay Yang Guan ngayon lang.
Gayunpaman, nang hindi ginagawa ang kanyang makakaya, si Yang Guan ay mas mababa pa rin sa kanya, at tila ang lakas ni Lance ay talagang nalampasan ang lakas ni Yang Guan. Ah! Magulo ang buhok ni Yang Guan habang sumusugod siya kay Lance para patayin siya. Papatayin kita, ako, Yang Guan, ay hindi natatalo. Walang makakaprovoke sa akin maliban sa 10,000 Fatian, at kayong mga batang dilaw ang buhok. Umungol si Yang Guan habang pinapatay niya si Lance. Sina Lance at Yang Guan ay gumugol ng 12-12 ng mga galaw sa kalangitan, ngunit sa kasamaang palad, ang lakas ni Yang Guan ay katamtaman, at ang kalooban ni Lance na pumatay ay mas malakas kaysa sa kanya. Tapusin mo na, Yang Guan. Sabi ni Lance at hinampis ng palad na naglalaman ng espada at enerhiya ng talim na tila kulog sa kalangitan. Ang mga mag-aaral ni Yang Guan ay lumiit, pakiramdam na walang kapantay, tulad noong siya ay nakaharap sa 10,000 Faith Heaven. Natigilan si Yang Guan, nalampasan na siya ni Lance, at tinutulak na niya ang 10,000 Fatian mula noon. Boom! Ang palad ni Lance ay dumapo sa dibdib ni Yang Guan ng walang hinala. Swoosh! Ang katawan ni Yang Guan, na nagmamadali sa isang tuwid na linya patungo sa tanawin ng Sunset Cliff, ay bumagsak sa mga puno ng malakas. Ang mga taong nanunood sa Sunset Cliff ay nasa estado ng pagkabigla, natalo ni Lance si Yang Guan at naging pangalawa sa mundo. Kung namatay si One Fashion, si Lance ang magiging numero 1 sa mundo. Phew! Huminga ng malalim si Lance, ang pagkatalo kay Yang Guan ay nasa kanyang inaasahan lamang, hindi niya inaasahan na magiging ganoon, walang kalaban-laban si Yang Guan. Lamang, si Yang Guan ay abnormal, maaaring siya ay nakaranas ng malubhang pagkatalo, si Lance ay interesado na malaman kung sino si Yang Guan ay nakaranas ng isang kakila-kilabot na pagkatalo. Sa lupa, umakyat si Yang Guan at tumawa, ako, Yang Guan, hindi matatalo, hahaha, wala kayong laban sa akin, hahaha, hahaha. Lumipad si Lance patungo kay Yang Guan sa lupa. Nang bumagsak si Lance sa lupa, hindi na niya narinig ang tawa ni Yang Guan. Sa halip, may malakas na sigaw, guro, guro, wow. Agad na nagkukumpulan ang mga tao. Lumipad ang Island Master sa tabi ni Yang Guan sa unang pagkakataon. Si Yang Guan ay nakatayo pa rin doon, ngunit hindi siya gumalaw kahit isang kalamnan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng Island Master, patay na si Yang Guan. Ano? Namatay si Yang Guan, isang henerasyon ng mga maalamat na henyo, si Yang Guan, ay namatay. Para sa mas matandang henerasyon ng mga peak powerhouses, ito ay tila isang kulog. Pagkatapos ng lahat, noong bata pa si Yang Guan, siya ay kasing kapansin-pansing isang henyo gaya ng kasalukuyang Lance, paanong hindi malulungkot ang isang tao sa pagkamatay ng isang henerasyon ng maalamat mga henyo. Pinatay ba ni Lance si Yang Guan? Tanong ng isang summit. Sinabi ng Marshall Islander, hindi, walang pinatay si Lance, at hindi ito nakamamatay. Kung gayon bakit siya namatay? Ang malaking araw ni Yang Guan ay hindi malayo, at ang pagkatalo sa isang batang junior, si Yang Guan ay hindi nasisiyahan sa kanyang sarili, ang kanyang pagkamatay dahil ito ay isang heart-blood reflux at siya ay namatay sa pagod, malamang na si Yang Guan mismo ang nagtapos. Kanyang buhay. Sayang. Bumantong hininga ang karamihan sa kalungkutan, ang alamat ng henerasyong si Yang Guan, ay nagtapos ng kanyang buhay sa ganitong paraan. May isang matandang kaibigan na nawala. Bumantong hininga ang Island Lord, naramdaman niyang malapit na siyang mawala, kahit ang henyo na si Yang Guan na napakagandang pakiramdam noon ay wala na. Ilibing nating lahat si Senior Yang Guan, pagkatapos ng lahat, siya ay isang henerasyon ng mga maalamat na figure. Iminkahi ng isang tao. Sinabi ni Lance, mas gugustuhin kong gawin ito, anuman ang mangyari, namatay siya sa pagsira sa sarili dahil natalo siya sa akin. Si Lance ay naghukay ng isang libingan sa isang maaraw na lugar sa Sunset Cliff, at sa pinagsamang pagsisikap ng lahat, nagtayo siya ng isang libingan para kay Yang Guan. Lahat sila ay lumuhad sa harap ng libingan. Sinabi ng Island Lord, Yang Guan, kahit na wala akong gaanong pagmamahal sa iyo noong nabubuhay ka pa, ang iyong talento, na hinahangaan ko, nauna ka ng isang hakbang sa akin, ako ay nagbibigay ka ng isang haligi ng insenso. Ang Panginoon ay naghain ng isang patpat ng insenso. Sinabi ni Lance, Senior Yang Guan,
ang iyong dedikasyon sa martial arts ay kahanga-hanga sa mga nakababatang henerasyon, ang nakababatang henerasyon ay tiyak na matututo mula sa iyo at patuloy na ituloy ang martial arts. Ang senior ay matututo mula sa iyo at patuloy na ituloy ang martial arts. Nagpasok din si Lance ng insenso. Isa-isang lumapit ang malalakas na lalaki para magsunog ng insenso. Mapait na ngumiti ang Heavens and Gate Master, gaano ka man kalakas, sa huli ay wala kang kalaban-laban sa buhay, lahat ay mamamatay, kaya lang gumaan ang loob ko. Ang Moon Never Falling Supreme Emperor ay nagsabi, Opisyal Yang, hindi ko akalain na ikaw, isang masamang tao, ay mamamatay bago ako, ha? Tumayo ang kabilang Ruth Rock sa harap ng puntod at bumaantong hininga, kaya lang, walang masabi, alamat ka sa puso namin, forever, go all the way. Katulad nito, ang insenso sa harap ng libingan ni Yang Guan, hindi ko alam kung ilang beses, libo-libo, halos lahat ng pumunta para manood ng tunggalian, isa-isang nag-alay ng insenso. 1049. Sulit na makakuha ng napakaraming tao na mag-alay ng insenso pagkatapos ng kamatayan ni Yang Guan, at hindi dahil sa kanyang moral na karakter ang iba ay nag-alok sa kanya ng insenso, ngunit sa halip ay humanga sa kanyang martial skills. Si Lance, ang Island Master at ang iba pa ang unang nag-alok ng insenso, kaya nakasakay na sila sa barko at umalis sa Sunset Cliff, habang marami pa ring tao ang nakapila sa harap ng puntod ni Yang Guan para mag-alay ng insenso. Umupo si Lance sa lumilipad na barko na may kaunting emosyon. Lance, anong problema? Ngumiti ang Island Lord. Sinabi ni Lance, nang makita kong namatay si Yang Guan, medyo nalulungkot ako. Bagamat hindi ako mula sa iyong panahon, nararamdaman ko na noong bata ka pa, malamang na sikat si Official Yang, halos lahat ng tao sa mundo ay kilala at hinahangaan siya. Tumango ang Island Lord, oo, tulad mo ngayon, kaya naman napabuntong hininga ang lahat at napabuntong hininga saglit nang mamatay siya ngayon. Mapait na ngumiti si Lance, makalipas ang 100 taon, marahil, ako ay magiging katulad ni Yang Guan ngayon, na nagpapabuntong hininga at nagluluksa sa mga tao sa pagtatapos ng isang henerasyon ng mga alamat. Natawa ang Island Lord, hindi imposible, lahat ng tao ay ganoon, ang mundo ngayon ay sa iyong panahon, ngunit kapag ikaw ay tumanda, ikaw ay papalitan din ng isang bagong henerasyon ng mga kabataan, sa mga henerasyon, hindi ba kaso? Noong bata pa ako, namatay ang aking amo, na isa ring henerasyon ng mga alamat, hindi ba't nagbubuntong hininga din tayo na natapos na ang henerasyon ng mga alamat? At ngayon, tayo ay matanda na, at sa hinaharap, ikaw ay. Tila nagkaroon ng pag-aatubili sa loob ng Lance, ayaw ni Lance na sundan lang ang agos ng kasaysayan at mapahamak sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Hindi, ayoko. You. Sinabi ni Lance, ayokong maging isa sa mga henerasyong napahamak sa agos ng kasaysayan, tiyak na haantong ako sa kaharian ng guro, mas hahaba ang buhay ko, hindi lamang ang kaharian ng guro, sa hinaharap, lalampas ako sa kaharian ng guro, hindi ito magwawakas. Napangiti ang Island Lord, Lance, ang landas ng martial daw, kung ito man ay walang katapusan, hindi ko alam ang tungkol doon, at wala akong pagkakataon, ngunit umaasa ako na ikaw, talagang magagawa mo. Nahumakbang sa sukdulan ng martial daw. Naniniwala ako na kung talagang haantong ka sa sukdulan ng martial daw, marahil ang buhay ay hindi 100 taon, daan-daang taon, libu-libong taon ang posible. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay hindi isang bagay na karaniwan ang mga tao ay maaaring pumunta sa ganitong lawak, Lance, kailangan mong gawin iyon. Talagang gagawin ko. Matigas na sabi ni Lance. Hindi na nagsalita ang Island Lord, sa loob-loob niya ay hinihiling din niya na ang kanyang paglilinang ay patuloy na masira at ang kanyang buhay ay hindi na limitado sa higit sa 100 taon, ngunit sayang, hindi ito ang uri ng landas na kaya ng mga ordinaryong tao. Bumalik ang lumilipad na barko sa Darlington City, at inimbitahan ni Lance ang Island Lord na manirahan sa Darlington City. Tumanggi ang Island Lord, ayaw niyang manirahan sa Darlington City, kaya hiniling ni Lance kay Sarah na ipadala ang mga disipulo ng Island Lord at iba pa pabalik sa Marshall Island. Sinabi ng Island Lord na sa buhay na ito, malamang na hindi na siya aalis pa sa Marshall Island, dahil, pakiramdam niya, ang kanyang mga araw, ay dapat bilangin.
Si Lance ay nakaramdam ng pananakit sa mga salita ng Island Lord, na isang matandang kaibigan na bihira na niyang makausap ngayon. Tahimik na lang ulit ang mundo. At si Lance, nakilala ng lahat bilang pinakamalakas sa mundo sa bagong henerasyon, dahil sa 10,000 Fathom Days, wala pa ring nakakaalam tungkol sa kanya, marahil ay namatay na siya sa ilang hindi kilalang kuweba, pagkatapos ng lahat, siya ay mas matanda kaysa sa Island Lord, at ang kamatayan ay malamang na mangyari. Gayunpaman, hindi nag-iisa si Lance, gustong makipagkita ni Lance sa pinakamakapangyarihang Wanfatian sa mundo at makipaglaban sa isa't isa. Sa kasamaang palad, ang taong ito, kahit na mamamatay na siya, hindi niya ipinaalam sa sinuman, at kailangang hulaan ang mundo kung patay na ba siya o buhay, at kung si Lance ang pinakamahusay sa mundo o hindi ay isa rin bagay ng hula. Wanfation, patay ka na ba o hindi? Tumayo si Lance sa bubong ng palasyo at sumigaw. Matapos mamatay si Officer Yang, naramdaman ni Lance na siya ay nag-iisa. Gaya ng inaasahan, ang mga taong nakatayo sa tuktok ng mundo ay malungkot. Mabuti kung si Lance ay isang matandang lalaki, madaling linangin ang kanyang katawan, ngunit si Lance ay napakabata pa kaya ang isang pusong hindi mapakali ay walang mapagpahingahan. Nakahiga si Lance sa bubong. Pagkaraan ng ilang araw, sa loob ng palasyo patungo sa ibang lugar, dumating ang dagendong ni Lance, nalulungkot ako, Wanfation. Sa isang pavilion na hindi kalayuan, bumaantong hininga ang maliliit na kaibigan ni Lance. Mukhang naiinip na si Kuya Lance. Hindi, nag-iisa siya, hindi mo ba narinig na sumisigaw siya ng Wanfation palagi? Sayang, ang isa ay nag-iisa sa matataas na lugar na walang kalaban, ang Mastery ba ay nag-iisa. Sa pangunahing bulwagan ng palasyo. Lihim na sinabi ni Lance, mula ngayon, aalis na ako sa North Empire, lalabas ako para hanapin ang 10,000 Fatian. Gusto kong mabuhay at gusto kong makita ang bangkay. Nagpasya si Lance na sa halip na mainip sa Darlington City, mas mabuting lumabas at hanapin si Juan Fatian, at sa parehong oras, maghanap ng daanan patungo sa kabilang mundo. Sinunod ni Lance ang kanyang ideya sa kanyang ideya, at naisip ng lahat na ito ay isang magandang ideya. Dahil nakikita ng lahat na si Lance ay naiinip sa Darlington City, medyo magandang lumabas at maghanap ng gagawin. Siyempre, tanging sina Lance at Sarah lang ang pumunta, dahil sayang ang oras para sa lahat na sumama, at walang gaanong punto. Kaya naman, kinabukasan, umalis si Sarah sa Darlington City sakay ng lumilipad na barko. Kuya Lance, saan natin hahanapin si Juan Fatian? Tanong ni Sarah. Lumabas kami para sa dalawang layunin, una, upang maghanap ng impormasyon tungkol sa Wanfation, at pangalawa, upang makahanap ng impormasyon na haantong sa kabilang mundo. Kaya, pupunta muna kami sa Yeovilla. Yeovilla. Bakit ka pumunta sa Igloo Hills? Parang hindi ko narinig ang lugar na ito. Si Yeovilla ang tahanan ng ina ng asawa ng Marshall Island Master noon. Sinabi sa akin ng Island Lord na ang kanyang amo ay nakakita ng mga manlalakbay mula sa ibang mundo noon, at pagkatapos na ang kanyang amo ay naging isang peak, siya ay nagpunta sa buong mundo upang maghanap ng daanan patungo sa ibang mundo, at ang lahat ay nag-isip na ang Island Lord ay ang Master. Baliw, ngunit sinuportahan ng ina ng Island Lord ang kanyang asawa at sinamahan siya sa buong mundo. Pupunta kami ngayon sa Yeovilla, ang layunin nito ay upang makita kung may anumang mga pahiwatig na naiwan ng asawa ng guro ng Island Master noon at iba pa. Pero matagal na iyon, natatakot ako na ang asawa ng guro ng Island Lord ay matagal ng patay. Oo, kahit na ang anak na babae ng guro ng Island Lord noon ay matagal ng patay, ngunit itong Yeovilla, kung tutuusin, ay ang tahanan ng ina ng guro ng Island Lord, kaya kahit papaano pumunta ka at tingnan mo. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan nila ang maalamat na Yew Mountain Villa. Noon, ang Yeovilla ay isa ring napakalakas na mountain village, dahil ang panganay na kapatid ng Yeovilla ay ikinasal sa Marshall Island Lord, ang kasalukuyang Island Lord's Master. Ang Master ng Island Master ay isang peak, kaya ang Yeovilla malakas din noon. Ngunit ngayon, napakalungkot din nito, at isang napaka-ordinaryong maliit na villa.
Si Lance ay nakatayo sa trangkahan ng Yiyuw Villa, sa pamamagitan ng layout ng Yiyuw Villa, marami ng disyerto na mga patio, tila nakikita ni Lance ang Yiyuw Villa noong malakas ito noon. 10:50. Anong mga tao? Lumipad palabas ang isang matandang lalaki. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nabigla ang matandang iyon, ikaw si Lance. Tumango si Lance, oo, ako si Lance, matandang lalaki, maaari ba akong magtanong? Tumingin si Lance sa matandang ito, ang matandang ito ay hindi masyadong malakas, maagang yugto ng Unity Realm. Ibinibigay ni Junior ang kanyang paggalang kay Senior Damon, ang pagpunta ni Senior Damon sa aking Yiyuw Villa ay talagang isang pagpapala para sa aking Yiyuw Villa. Tuwang-tuwang sabi ng matanda. Nako, kilala ako ng matanda. Si Senior Damon ang numero 1 tao sa mundo ngayon, how dare I not recognize him? Hindi ako mangangahas, hanggat hindi pa naririnig sa akin ng 10,000 Dharma Heaven, hindi ako ang unang tao. Masyadong mahinhin si Senior Damon, si Old Man Fatian ay mula sa huling panahon, ngayon natatakot ako na siya ay namatay na sa isang sulok na walang nakatira, si Senior Damon ay isang karapat-dapat na numero 1 sa mundo, mangyaring tanggapin ang pagsamba ng mga nakababatang henerasyon. Napayuko ang matanda sa tuwa. Sinabi ni Lance, hindi kailangang maging magalang ang matandang lalaki, sa mga tuntunin ng edad dapat kitang tawaging senior. I dare not. Sunod-sunod na umiling ang matanda. Tanong ni Lance, sigurado akong ang matanda ang may-ari ng Yiyuw Villa. Ang maunawang mga mata ni Senior Damon, ang aking abang sarili ay ang may-ari ng Yiyuw Villa, siya nga pala, maglakas loob na hilingin kay Senior Damon na pumunta sa aking villa, ano ang gusto mo, tiyak na gagawin ng senior ang kanyang makakaya. Hehe, wala masyado, umupo lang ang matanda. Noon, ang Yiyuw Villa ay isa ring sikat na henerasyong villa sa mundo, minsan nabalitaan ko na ang asawa ng Marshall Island Lord, mula sa Yiyuw Villa, ay may namatay na tao. Dito kaya ako pumunta para bumisita. Magalang si Senior Damon, at para sabihin sa iyo ang totoo, ang asawa ng kasalukuyang guro ng Marshall Island Lord ay ang aking lola. Ah! Ang lola mo. Tumingin si Lance sa matandang ito, na 80 o 90 taong gulang na. Oo, ang lolo ko ang kasalukuyang Marshall Forest Islands Island Master, Yang Kun. Kung gayon, ano ang pangalan ng iyong kamahalin? Bumalik sa senior, sinusunod ko ang aking ina, kaya ang pangalan ng aking junior ay Yi Baishao. Oh! Senior Damon, mangyaring pumasok sa loob. Mabuti. Pumasok si Lance sa Yiyuw Villa, ang villa ay hindi na kasing prestihiyoso noon, tila kahit saan ay makikita ang kaluwalhatian noon, at kahit saan ay maaaring maging ang pagkabulok ngayon. Sabi ni Lance, Yiyuw Villa ngayon, isa lang ba ang Unity Realm, ikaw? Malungkot na bumantong hininga si 100 Sorrows, oo, noon, ang aking Yiyuw Villa ay isa ring sikat na villa sa mundo, ngunit sa kasamaang palad, mula nang pumanaw ang aking mga lolo't lola, nagsimula itong bumaba, at nang dumating ang henerasyon ng aking ina, ang aking ina ay halos hindi maabot ang huling yugto ng Unity Realm. Ngunit pagdating sa aking henerasyon, ito ay sa unang bahagi pa lamang ng Unity Realm, at higit pa, ang talento sa villa ay nalanta, at ngayon ay isa na lang. Unity Realm, ako. Tila nalungkot si Yi Baishao. Sinabi ni Lance, hindi mo kailangang malungkot, noon ay noon, ngayon ay ngayon, walang-walang hanggang malakas na puwersa sa mundong ito, may mga nawawala at may mga tumataas. Daw, ang dating napakalakas na famous Sword Villa, ngayong namatay na ang matandang Villa Master, hindi ba't unti-unti na rin itong namamatay? Sinabi ng matanda, ang sikat na Sword Villa ay mayroon pa ring talumpati na napakahusay, kaya't ang sikat na Sword Villa ay patuloy na tataas, ngunit hindi natin maihahambing sa Yiyuw Villa. Nagtanong si Lance, ano, hindi ba't ang mga inapo mo ng Yiyuw Villa ay may magandang talento? Ito, mahirap sabihin, pumunta si Senior Damon sa malamig na bahay, kung handa kang patnubayan ng kaunti ang nakababatang henerasyon ng aking Yiyuw Villa. Magpapasalamat si Junior. Siyempre payag ako. Salamat, Senior. Sinabi ni Lance, paano ito, dahil ito ay kapalaran,
tinawag mo ang lahat ng mas namumukod tanging talentadong juniors ng Yuvilla, at dadalhin ko ang dalawa sa aking Darlington City, at mag-iimbita ako ng isang senior na gagabay. Ako. Isa rin itong paraan para ibalik ang nakatatandang Yangko na napakatanyag noon. Si Yangko ng kasalukuyang tagapagturo ng Marshall Island Master. Salamat, matutuwa ang espiritu ng lolo ko sa langit kapag nalaman niya ito. You're welcome. Pero may itatanong din ako. Anong kailangan mo, Senior, sabihin mo lang. Kailangan kong makahanap ng isang bagay, at nang marinig ko na si Senior Yangko ay naghanap sa mundo na naghahanap ng impormasyong iyon sa kanyang katandaan, at na ang kanyang asawa, ang iyong lola, ay kasama niya, gusto kong makita kung ang iyong lola, ay may naiwan sa likod. May naiwan ba ang lola ko? Hindi ko maintindihan. Yung lola mo lang, may iniwan ba siyang relics or something like that, or rather, parang notes? Senior Damon, hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Nako, ayos lang, hindi naman dapat importanteng impormasyon yun, at hindi maaaring ipasa ito ng lola mo bilang isang kayamanan. Ano ang pinaglalakas loob kong hanapin, Senior Damon? There's no harm in saying it. Noon pa man, naniniwala ang lolo mo na ang mundong ito ay may daan patungo sa kabilang mundo, at ang hinahanap ko ay kung may mga clue pa sila pagkatapos nilang tumuntong sa buong mundo noon. Senior Damon? Bata pa ako? Narinig ko ang nanay ko, pero ang sabi ng nanay ko, ito daw ang kinabaliwan ng lolo ko at ginawa sa kanyang katandaan. Alam mo talaga ang tungkol dito. Senior Damon, kung gayon, paano ito? Dadalhin kita sa libingan ng aking lola at tingnan kung may mga palatandaan. Mabuti, kung gayon salamat, matanda. Pagkatapos ay pumasok sina Lance at Sarah sa isa sa mga ipinagbabawal na lugar ng Yuvilla at pumasok sa isa sa mga libingan. Ang libingan ay napakalaki, ang malaking basement tulad. Sa lukab sa ilalim ng libingan, mayroong 2 kabaong. Senior Damon, lahat ng gamit ng lolo't lola ko ay inilagay na sa libingan na ito, para makapaglaan ka ng oras para hanapin sila. Siyempre, walang mga relic na nakalagay sa mga kabaong, ang mga labi lang nila, kung wala ang senior. Maniwala ka sa amin, maaari naming buksan ang mga kabaong para sa senior. Sinabi ni Lance, hindi na kailangan, hindi ko magagawa ang gayong kawalang galang na bagay. Then thank you, Senior. You are searching here? Hindi na kita guguluhin. Paglabas mo, I expect Senior to return to the villa so that Senior can do some landlord service. Manam. Umalis ang matanda, iniwan sina Lance at Sarah sa libingan. Sa paligid ng puntod, maraming relics ang nakalagay, kasama na ang mga damit at sapatos na sinuot nila bago sila namatay, ang palikuran na ginamit nila bago sila namatay, mga nightpot at iba pa, pati na rin ang mga ceramic na sisidlan na kasama ng paglilibing, sina Lance at Sarah. Tumingin sa bawat isa sa mga relic na ito upang mahanap kung mayroong anumang bagay na mahalaga. Kuya Lance, narito ang isang notebook. Binuksan ni Sarah ang isang maliit na booklet. Hayaan mo akong tingnan. Binuksan ni Lance ang polyeto, tinitingnan ang sulat kamay, dapat ay babae ito, iyon ang magiging notebook ng asawa ng Island Master. Binasa ni Lance ang mga tala mula sa unang pahina. Ang naitala sa simula ay ilang mga walang kwentang bagay, o mga bagay na walang kinalaman sa impormasyong nais ni Lance. Nang bumaling siya sa huling pahina, nakita ni Lance ang isang bagay na nauugnay sa impormasyong gusto niya. May iba na ba talagang mundo? Iniisip ba talaga ng asawa ko na may daan papunta sa kabila? Parang hindi ka panipaniwala, lahat ng tao ay nagsasabi na baliw ang asawa ko, ngunit sinusuportahan ko siya ng walang pag-aalinlangan dahil mahal ko siya.